ayun, sinabi ko na kay Amir na ayaw na pabayaran ni Chamawi yung matrikula o yung tuition fee ng mga bata at uuwi na sila. Sabi ko ang reason is dahil sa mga nagme-message sa kanya at naninira sa akin. Hay mucho gente, que regestar tu pamilya y yung pamilya, no? Maraming taong sumasira ako at saka sila Chamame, pamilya Chow at saka ako. Pero gusto kong tanong sa kanya kung naging masama ba ako sa kanila. Yo quiero preguntar yo malo con tu pamilya? Ha? Yo abandonar tu pamilya? Yo falta de comida todos los días. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Ito po yung pagkakataon na kasama ko si Amir para explain po sa kanya ang lahat. So kanina tinanong ko sa kanya kung may sinabi ba yung nanay niya about sa nangyari. Ang sabi niya wala. Tumamano deser nada. Wala sinabi si Chamame about sa kanila. So hindi naman po lingid sa inyo kalaman na nagkausap pa kami, ako, si Chamame at saka si Chamel, si Ninyo o si Mama about sa lahat ng nangyayari sa amin ngayon. So sa totoo lang hindi ako okay. Ang hirap kong tanggapin na lahat ng hirap, lahat po ng sakripisyo ay mawawala lang dahil sa hindi ko kasi matanggap yung yung reason kung bakit gusto na umini siya Mame. Ang reason lang is dahil sa mga naninira sa kanya, marami nagko-comment, napakaliit hindi siya katanggap-tanggap dahil kung ano man yung paniniwala, kung ano man yung paninira sa akin at saka sa kanya, ang di ba dapat ako ang paniwalaan, ako dapat ang kanyang isipin na lang yung mga bagay na ginawa natin. So kahit ipaliwanag natin gano'n sa social media, hindi pa rin niya maunawaan. Patuloy pa rin na nagbabasa ng comment, patuloy pa rin niyang sinasagot yung mga nag-comment ng hindi maganda. So ang totoo niyan mga amigo, tinanggalan ko na po sila ng internet. Tinanggalan ko na silang internet para makapagpahinga. Kasi sabi ko, pwede akong tumulong sa kanila naman ng hindi ako nagbablog sa kanila. Yun ang sabi ko. Kahit na hindi sila binablog, pwede akong tumulong, sabi ko. Ganun pa rin, basta magpahinga lang siya. Amir, no? Ayer, yo hablando con tu mamá. Ella ha dicho, ayer ella ha dicho su decisión no va a pagar de matrícula de clase. Tu mamá ha dicho no. Matrícula de... Sí, ella ha dicho no quiere pagar de matrícula de clase. Después también no va ella quiere volver a Guinea con tu familia, con todos. Ella ha dicho ayer. Primera, yo no aceptar. Porque yo he dicho, ¿tú entiendes, no? Tu mamá quiere volver a Guinea con tu familia, ¿no? Pero yo no quiero aceptar primera porque nosotros vivir aquí ahora está bien, no tiene problema. De problema porque hay mucha gente mandar mensaje con tu mamá. Mucha gente decir yo malo
mucho gente decir, yo no tengo corazón para tu familia, yo no tengo amor para tu familia. Hay mucho gente decir esto, pero eso no es la verdad. Ayun, sinabi ko na kay Amir na ayaw na pabayaran ni Chama yung matrikula o yung tuition fee ng mga bata at uuwi na sila. Sabi ko ang reason is dahil sa mga nagme-message sa kanya at naninira sa akin. Hay mucho gente quiere gestar tu pamilya y yung pamilya, no? Maraming taong gusto masira ako at saka sila Chamame, pamilya Chao at saka ako. Pero gusto kong tanong sa kanya kung naging masama ba ako sa kanila. Yo quiero preguntar, yo malo con tu pamilya? Ha? Yo abandonar tu pamilya? Yo falta de comida todos los días. Yun, tinanong ko sa kanya kung naging masama ba ako sa pamilya niya. Sabi hindi. Tinanong ko siya kung nagkulang ba ako sa pagkain sa araw-araw. Hindi daw. Tinanong ko sa kanya kung masama ako sa kanila, ganyan. Para ti, tú puedes decir, hay mucha gente dice, yo no tengo amor para tu familia. Esto la verdad o no? Yan, tinanong ko kung sinabi ko kung wala ba akong pagmamahal sa pamilya na to. Pamilya niya. Kasi yun yung binabato sa akin eh. Dahil hay mucha gente decir, yo no tengo amor con tu familia, solo debido yo hacer cada día para ganar dinero. Esto mi corazón. Pero esto no es la verdad, no? Ayun, kasi sabi kasi sa akin, ang mahal ko lang daw yung pagbibideo at hindi yung pamilyang ito. Pero yun din ako nasasaktan kasi walang katotohanan niya. At napakasakit dahil yun ang pinaniniwalaan at yun ang siguro pinaniniwalaan. Pero kasi nung time na sinabi niya yun, ayaw niya paniwalaan yun, hindi niya pinaniniwalaan. Pero bakit, anong reason bakit sila uuwi, di ba? Dahil sa mga nagko-comment. Ibig sabihin naniniwala. Wala ba siyang tiwala sa akin? Posible tu mamá no tiene confianza conmigo. ¿No? Cuando manda mensaje piensa que es verdad, no es verdad. Cuando manda mensaje Chame piensa que sí, no es verdad. Cuando manda mensaje para Chame dice que sí, es verdad, no es verdad. Cuando hay gente, manda mensaje con tu mamá. Sí, después Chame dice que sí, pero no es verdad. Solamente esa persona quiere problema. Pero tu mamá, ¿qué ha dicho? ¿Saben qué dice? Dice que sí, es verdad. ¿Por qué decir la verdad? Porque esa persona le envía solamente Chame mensaje y Chame no piensa que sí es verdad o no es verdad. Pero ¿qué tu mamá pensar? De que es verdad. Eso es la verdad. Sí. Ayun. Ang sabi ni Vivian marami yung mga nag-ano ng mensahe sa kanya, sinasabi na totoo. Tapos sinasabi na siya may daw totoo. Pero hindi naman ito totoo. Kasi yung mga bata, after nung time na pinauwi, yung pauuwin ko si Vivian tsaka si Amir, right after nung kinabukasan, laki ng pagbabago, changes sa mga batang to. Okay na, walang problema, promise mga amigo. Kasi sa mga bata, saya namin namumuhay. Bibili tapos sa palengke, tapos pagkayari kakain kami, magluluto kami. Masaya kami dito, sobrang saya kami. Pero nung tinadtad na ng mensahe si Chamame at saka marami sasabing gano'n, doon na nag-start. At sabi nga niya, bakit gano'n yung mga sinasabi. Kumbaga parang ano yung paniniwalaan niya, diba? Paniniwalaan niya. Pero Amir, cuando tu mamá decira tú vas a volver a Guinea con tu familia, que tú sientes, tú quieres. No quiere. Antes cuando nosotros ir Boracay, tu mamá no quiere, ¿no? Pero tú quieres, ¿no? Oh. Tú no quieres volver.
Pero kung tumama desisyon na Bolder, ikaw mo ba? Cuando tumama desisyon na volver Guinea, tú no volver. Tú de estar conmigo. Yo cuidar tú. Ayun, ang sabi niya, kapag nag-desisyon yung nanay niya na hindi na uwi, sabi niya, may iwan daw siya sa akin. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Yun yung gusto ng bata. So, pero ay que vamos a hablar con tu mamá para saber esta situación. Porque para mí, yo no quiero también. Yo no quiero a tu volver a Guinea. ¿Qué tú hacer ahí, Guinea? ¿Qué tú hacer ahí? Nada. Nada. ¿Qué tú hacer ahí cuando tú volver? Solo casa. Solo casa. No pasar, no nada. Y estudiar. ¿Qué clase de estudiar ahí? No está bien, ¿no? Solo está en casa. Después coge agua. Volver igual. Volver antes. ¿Tu mamá no pensara ella va a sufrir ahí? No sé. Sabi ko, hindi ba naisip na nanay niya na maghihirap sila doon pag bumalik sila? Sabi ko gano'n. Anong gagawin mo ako sa Guinea? Sabi niya, sa bahay lang. Mas mejor, vamos a hablar con todos, con tu mamá, para terminar esto. Sabi ko, kasi, by next week po kasi mga amigo, bibili na kami ng ticket. Kailangan na kasi bumili, porque esta semana, necesito comprar billete, porque cuando comprar cuando comprar cerca de salir de ese país mucho dinero, por eso comprar temprano. Sabi ko kailangan namin bumili ng ticket kasi after ng pagka medyo malapit na yung alis tsaka bibili ng ticket medyo mahal, kaya sabi ko kailangan pag-usapan lahat po. Por eso vamos a hablar con tu mamá todo esto. Pero cuando tu mamá decisión tú vas a volver a Guinea, ¿cómo va a ser? ¿No quiere? Puede coger a Lima, Sophie, pero no lo. No. Sabi niya, pwede daw niya kunin si Alima at saka si Sophie pero wag lang daw siya. Pero misma kaya dicho. Mi hermano no quiere ir. Misma no quiere. También Vivian no quiere. Ayaw ni Bibian, ayaw ni Amir, ayaw ni ni Bibian, Amir, at ni misma, ayaw talaga nila umuwi. Si Sophie nandun at saka si Alima kung gusto nila. Para descansar, yo he dicho a tu mamá, ¿no? Cuando ella no quiere video, no tiene problema. Yo ayudar también. Yo pagar todos de escuela también. Solo ella dejar. Solo está en casa. Ella no trabajar. Solo está en casa. Cuando tú quieres pasyar. Pero cuando ella no quiere hacer video, no tiene problema. Sabi ko siya, mami, kung ayaw niya magpa-video para magpahinga siya sa social media, okay lang, walang problema. Pero susuporta pa rin ako, ganun pa din. So kung yung mga anak na, kung sinabi siya may lahat sila hindi bibidyo, wala rin problema sa akin. Kasi ang iniisip ko kung ano yung nasimulan ko at gusto kong tapusin sa mas maayos. At yung mga bata, sa bata ako naawa eh. Kaya siya mami kung bumalik siya, okay na sa akin eh. Pero yung mga bata na nag-aaral ng mabuti dito, di ba? So, ang nakikita kong dahilan dyan is yung homesick. Pangalawa, yung mga nakikita niya dito na di-discriminate siya. Pangatlo siguro yung mga nagko-comment sa kanya. Pang-amat siguro o baka hindi naman siya nahihirapan eh. Wala naman siyang trabaho. Kung lang ngayon yung mga bedding sa resort hindi ko sa kanya pinalalaban. Tinanggal ko na sa kanya yun. Kasi baka isa pa yung dahilan yun, yung napapagod siya. Lahat ng ikakaluwag at maging komportable ibinibigay natin. Pero yung mga batang ito, yun yung ating reason kung bakit tayo tumutulong sa kanila, yung pag-aaral nila. Sila. So sa akin, masaya na ako makatulong kahit sabihin pa na kung sabihin pa nilang di video, okay, walang problema sa akin yan.
Kasi lahat naman yan maayos eh. Maraming yun. Siguro kailangan ko munang isipin o anong dahilan kung bakit nagkakaganito. So ayun po mga amigo, at least napaliwanag ko na kay Amir. Sabi niya hindi rin siya sasama sa kanyang nanay. Hindi sasama sa kanyang nanay para at least okay na. Yun. So hanggang sa mga susunod na mga araw, siguro hanggang andito sila, bibigyan ko sila ng time, lalo yung mga bata, para makapag-bonding, para makita natin yung huling mga araw nila dito. Pero kasi minor de edad sila eh. So ako na makikiusap kay Chamame kung anong pinakamagandang gawin para sila yung mga bata ay mag-stay dito. O kung ang guardian ako, okay, sige akong guardian. Pero sabi nga ni Mama Mercy, huwag ka nang gumaano ng problema. Sabi niya, kung anong gusto na yun lang ang sundin mo para magkaroon ka ng peace of mind. Pero syempre kailangan natin ilaban kasi yung mga batang ito ay nakikita ko yung future para sa kanila yung maganda ang kanilang inihaharap dito sa Pilipinas. Dahil marami ang gustong umalis sa bansa na yun pero walang kapasidad. Pero sila nabigyan ng pagkakataon, sasayangin pa ba? So yun dapat natin na-explain na mabuti sa nanay. Pero kakausapin ko sa nanay at mga bata ng hindi nagbibideo. Yung mga ganyan okay lang kasi yung mga bata nakakaunawa. At sobrang okay na okay talaga sa akin. Wala akong problema sa mga bata ito. Yung pagmamahal ko sa kanila ay pure at kayo nakakita niyan sa lahat ng mga video ginagawa natin. Never ko silang pinagkaitan. Lahat ay ginawa ko para sa kanila. Dahil sa pagmamahal na ibinigay nila sa akin before sa Equatorial Guinea na sinusuklian ko ngayon dahil yung pagmamahal na yon ay hindi ko makakalimutan. Paano nila ako tinanggap sa bansa ngayon. Salamat po sa pag-tanood ng episode nito, mga amigo, at God bless.